O, ayan na nga. Kumalas na po si Manang Aimee sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Okay? From 12 sila dati, ngayon po ay 11 na lang. Okay? Which is good news din para sa akin kasi yung mga ibang kaibigan ko na gustong straight yung alyansa, pwede na silang mag-11 na alyansa plus Gamboa, di ba? So why not? Why not? O, pero anyway, basahin po natin yung sinabi ni Senadora Aimee dun sa kanyang pagpaalam sa alyansa. Beyond their constant narrative that the Philippines was simply complying with the international commitments, a deliberate effort to obscure the truth only gave rise to ever greater suspicion that the Constitution may have been disregarded and our sovereignty diminished by the arrest of former President Duterte. I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alyansa. As I have stated from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence. So yun po ang mga binitawang salita ni Senadora Aimee. Yan, let's break it down, okay? I-analyze po natin ito problema ni Senadora Aimee. Ewan ko ba kung nagkataon lang o talagang sumabay naglabas po yung SWS nung kanilang latest survey. Ako nga, bumaba na naman ako. Ewan ko ba. Pero si Senadora Aimee ay bumaba din. Siya po ay number 16 dito po sa SWS. So, ewan ko kung ito ba ay political move. Does she want to, tingin ba niya yung pong mga papasok na DDS na botante sa kanya will be enough to offset yung pong mga mawawala na boto sa kanya na mga loyalista ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang masakit pa dyan, syempre, yung makinarya ng administrasyon which adds about mga 10 to 15% ng boto. Syempre, command votes yan, makinarya yan ng admin. Yan yung advantage. Pagkasama ka sa grupo ng admin during the midterms, ay hindi na niya may enjoy. Okay? Hindi na niya makukuha yung edge na yon. Lalo na ngayon, nandun siya sa lower end, di ba? Nandun siya sa number 16, medyo malayo-layo. Nalagpasan siya ni Kiko, ni Bam. So medyo delikado itong si Senadora Aimee. Ngayon, ang gusto niya sigurong mangyari, makuha yung mga boto ng mga DDS. Ito lang ang problema ko dyan. Ito lang sa aking itong simpleng analysis lang naman. Ang problema, kung ikaw ay diehard na Duterte, tapos galit na galit ka kay Pangulong Marcos, iboboto mo ba yung kapatid ni Pangulong Marcos? Diba? Like I said, sa balota, si Senator Aimee lang ang may apelidong Marcos sa balota. Kaya pag nakita yun at galit na galit ka kay Marcos, kahit nasabihin mo ng medyo kumakampi sa'yo, itong Marcos na to, Marcos pa rin. So yun ang problema ni Senadora Aimee. Idagdag mo pa yung mga dabarkads na nagalit dahil doon sa movie ni Direk Daryl Yap. Of course, yung sa Yelo, wala ka talaga aasahan sa Yelo, magkaawa yung dalawang yan. So, obviously, from the start, zero na doon. So, yun ang dilema na kinakaharap ngayon ni Senadora Aimee sa pagharap dito. At nakakalungkot lang na sarili niyang kapatid, di ba? Na she would choose itong kampo ng mga Duterte over sa sarili niyang kapatid. From the start pa lang, kaysa suportahan, kaysa backupan yung kanyang kapatid at pagandahin yung administrasyon, parang siya pa yung kumukontra. Siya pa yung humihila pababa. Siya pa yung kinakampihan pa niya, yung grupo na gustong tanggalin yung kanyang kapatid sa pwesto. Diba? Imagine niyo kung nangyari dun sa tatay nila, yung grupo na gustong magtanggal sa tatay nila. Tapos kinampehan nung kapatid ni dating Pangulong Marcos, diba? Anong itsura nun? Ganun po ang nangyayari po ngayon kay Senadora Aimee. Sa akin lang gusto ko lang sabihin to guys. Sinabi ko na din sa live ko kanina to. Ang daming mga senador ngayon, ang daming mga tumatakbong senador ngayon. Ang nakikita nyo are nagiging mga apologies na para sa mga Duterte. Kung nung una, medyo nagdadalawang isip ako sa pagtakbo ko. Diba? Kasi wala naman akong budget, hindi naman tayo sikat, may konting following lang tayo. At syempre, yun nga, ang hirap tayo sa pagkampanya. Nung una, medyo nagdadalawang isip ako. Pero sa ngayon, sa totoo lang, masaya ako na ako ay tumakbo. Okay? I am very happy dahil pag nakikita ko yung mga tumatakbo ngayon, nakasabay ko, lahat po sila ay, hindi naman lahat, pero karamihan, majority po sa kanila,
ay nagiging apologist ng mga Duterte. Ni hindi po nila mabanggit yung EJK, ni hindi po nila mapag-usapan yung issue na yan, umiiwas sa issue or kumakampi sa mga Duterte altogether. At siguro po yung ilan sa kanila takot mabash ng DDS. Mabuti na lang talaga tumakbo ako. Kung hindi, di ba? Sino pa yung pwedeng, kumbaga I could give an option sa mga botante, yung kayang tumindig, kayang manindigan. Di ba? Para sa katotohanan lang naman tayo. Yung mga nangyari doon sa pamilya, sa mga biktima ng drug war na nagrereklamo sa ICC, si Senadora Amy, puro against the Constitution, puro kalagayan ni Digong, yung kalagayan ng libong pamilya na yon. Hindi na imbestigahan ng Senado. So masaya ako na tumakbo ko, at least merong mga tumatakbo na kayang tindigan yung issue na yan. Nakita ko nandyan sila Attorney Luke, si Heidi Mendoza, di ba? Nandyan, kaya na lang tumayo dyan. Yung the rest naman mga makabayan na. So anyway, pero tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagtakbo. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Yun, yung mga mag-aalyansa plus Gamboa, maraming salamat po. Bye-bye.